Sa isang mundong nahuhumaling sa mga filter at pagpapanggap, ang pinakamatinding halina ay nagmumula sa mga bagay na hindi natin kayang ipakita. Paano kung ang susi sa pagiging tunay na hindi malilimutan ay hindi nakikita sa pagiging perpekto, kundi sa tapang na maging totoo? Walang paghingi ng paumanhin. Si Carl Jung, ang dalubhasa sa kalikasan ng pag-iisip ng tao, ay nagsiwalat ng isang malalim na katotohanan. Hindi natin hinahangaan ang mukhang perpekto. Naakit tayo sa kung ano ang totoo. Ang 7 kabalintuna ang katangian ng isang hindi malilimutang tao ay hindi yaong sinabi ng lipunan na dapat nating habulin, kundi yaong itinuro sa ating itago, pigilan, o patahimikin. Pero heto ang twist. Baka ang matagal mo nang tinatago ang mismong dahilan kung bakit ka hindi makakalimutan. Ginugugol natin ang sobrang dami ng oras sa pagkinang sa panlabas, ang ating itsura, ang ating pananalita, ang ating imahe. Samantalang ang tunay na kapangyarihan ay nakabaon sa ilalim. Yung tahimik na lakas, yung hindi matitinag na katahimikan, yung kakayahang maging lubos na naroroon nang hindi kailangang magpanggap. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamaingay sa silid. Ito ay tungkol sa pagiging taong nararamdaman pa rin kahit wala ka na. Alam ito ng mga Stoic. Hindi nagsalita si Marcus Aurelius para magpa-impress. Nagsalita siya para maunawaan ang sarili. Hindi hinabol ni Epictetus ang atensyon. Sinakop niya ang sarili niyang kalooban. At yan ang tunay na lakas ngayon, ang ariin ang sarili mong katotohanan ng buong buo na hindi mo na kailangang humingi ng pahintulot para maging makapangyarihan. Kaya kung minsan ay naramdaman mong masyado kang ganito o kulang ka pa rin, na kahit anong ibigay mo, ay tila hindi ka pa rin napapansin. Ang video na ito ang babaligtad sa pananaw. Sisisirin natin ang 7 lihim na dahilan kung bakit hindi malilimutan ng isang tao, hindi dahil sa estratehiya, hindi dahil sa alindog, kundi dahil sa pagiging sobrang nakaugat sa sarili na wala nang makakapalit sa iyong presensya. At kung ang ganitong uri ng nilalaman ay may tinatamaan sa loob mo, kung ito'y humahamon sa iyo o nagbibigay ng kapayapaan, isang simpleng pabor lang ang hihilingin ko. Pindutin mo ang subscribe button. Sa ganitong paraan natin, patuloy na pinalalago ang espasyong ito, may katotohanan, lalim, at walang filter. Simulan na natin. Maging tapat tayo. Karamihan sa atin ay nagpapanggap ng hindi namamalayan. Hindi sa entablado, hindi sa harap ng madla, kundi araw-araw, pilit na humahabol. Ina-edit natin ang damdamin natin gaya ng pag-edit sa mga litrato. Nagpo-post tayo ng ngiti kahit pagod na ang puso. Sinasabi nating ayos lang ako. Dahil mas madali yon kaysa ipaliwanag ang tunay na nangyayari. Para bang naging likas na ito. Pero heto ang problema. Kapag matagal ka nang nagpapanggap, nakakalimutan mo na kung sino ka talaga sa ilalim ng lahat ng yon. Ipinalit mo
ang pagiging totoo sa pagiging tanggap at kalaunan, ang pagtanggap na iyon ay hindi na sapat. Sabi ni Aristotle, ang pag-alam sa sarili ang simula ng lahat ng karunungan. Pero paano mo talaga makikilala ang sarili kung taon na ang ginugol mo sa pagiging taong sinabi ng mundo na dapat mong maging? Hindi lang ito tungkol sa social media, ito ay tungkol sa pananaw. Sa paraan ng pagtago natin ng opinyon sa mga usapan o pagdampot ng ating kasiyahan para hindi tayo sabihing masyado. Sa paraan ng pag-iwas natin ng mangibabaw dahil sa kung saan-saan, itinuro sa ating delikado ang pagiging totoo, masyadong malakas, masyadong iba, masyadong abala. Pero alam mo, lahat ng taong nagbago sa mundo ay ganyan. Lahat ng yan. Isinulat ni Carl Jung, ang pribilehiyo ng buong buhay ay ang maging kung sino ka talaga. Hindi kung sino ang inaasahan ng mga magulang mo, hindi kung sino ang gusto ng trabaho mo, hindi ang bersyon na pinaka-komportable para sa mga kaibigan mo. Ikaw, yung hilaw, hindi pinakinis, may kapintasan, at patuloy na nagbabago. Doon nakatira ang iyong kapangyarihan, hindi sa nagniningning na imahe, kundi sa katotohanang nasa ilalim nito. Ang buong modelo ng psikolohiya ni Jung ay nakasentro sa individuation. Ang proseso ng pagyakap sa lahat ng bahagi ng iyong sarili, pati ang magulo, para maging buo. At kung tutuusin, ang pagiging buo ay mas kaakit-akit kaysa sa pagiging perpekto. Isipin mo ang mga taong pinaka-naalala mo. Sila ba yung parang perpekto sa lahat ng bagay? O yung mga nagparamdam sa iyong ayos lang na hindi ka perpekto? Yung mga naging tapat kahit hindi ito maganda, yung tumawa ng walang pigil at umiyak ng walang paghingi ng tawad. Sila ang nananatili sa ating alaala, hindi dahil wala silang kapintasan, kundi dahil totoo sila. At sa mundong puno ng pagpapanggap, ang pagiging totoo ay isang revolusyon. Hinikayat tayo ni Socrates na siyasatin ang ating buhay, hindi lang basta mamuhay sa autopilot. At bahagi ng pagsusuring iyon ang pagtatanong ng mahihirap na bagay tulad ng, saan ako nagpapanggap para lang matanggap? Kapag nanahimik ka at tapat na pinagnilayan ang tanong na iyan, makikita mo ang bitak sa iyong pagkatao, ang maliliit na bahagi kung saan pinalitan mo ang katotohanan ng kaginhawaan. Doon ka dapat tumutok. Hindi upang husgahan, kundi upang unawain. Doon kasi nakatago ang mga maskara. At kapag unti-unti mo silang inalis, mararamdaman mo ang isang bagay na ligaw at bago, kalayaan. At heto pa, sasabihin nilang ang pagiging totoo ay masyado kang emosyonal, masyado kang tahimik, masyado kang matindi, masyado kang malambot. Pero pansinin mo, lahat ng masyado ay pawang kodigo lang para sa mahirap kontrolin. At yan mismo ang punto. Itinuro ni Epictetus, isang pilosopong Stoic, na ang kalayaan ay hindi tungkol sa paggawa ng gusto mo, kundi sa hindi pagiging alipin ng anuman sa labas mo. Kapag tumigil kang baluktutin ng sarili mo para lang pumasok sa kaginhawaan ng iba,
muling babalik sa iyo ang kalayaang iyon. Magiging isa kang taong nabubuhay mula sa loob, hindi mula sa labas. Tinalakay ni Plato ang anino sa pader ng kuweba, isang huwad na imahe na inakala nating realidad. Ilan sa atin ang patuloy pa ring namumuhay sa kuweba na iyon, patuloy na tinatanggap ang anino ng sarili, ang bersyong palagay sa paningin ng iba bilang totoo, pero walang madaling lunukin sa pagiging totoo. Matapang ito, may lalim, may hamon, at oo, sulit na sulit ito. Dahil kapag tumigil ka ng magtago, may isang kamangha-manghang bagay na nangyayari. Ang mga taong para sa iyo ay matatagpuan ka. Hindi yung mga nagtitiis sa liwanag mo, kundi yung mga nagsasalamin nito pabalik. At yung mga hindi handa sa katotohanan mo, tahimik silang nawawala, natural, walang laban. Hayaan mo silang umalis dahil hindi ka kailanman nilikha para maging patag na bersyon ng sarili mo. Nilikha kang buo, ganap, at payapa sa lahat ng iyong pagkakaiba. Hindi lahat ay makakaunawa at ayos lang yon. Hindi mo kailangan ng 100 tagahanga. Kailangan mo lang ng iilang tao na tunay kang nakikita at mahal ka dahil doon, hindi sa kabila nito. Kaya sa susunod na maramdaman mong naglalagay ka ulit ng maskara para lang magpakomportable ang iba, huminto ka. Tanungin mo ang sarili mo, ako ba ito? O ito ba yung bersyon ko na kaya nilang tanggapin? Isang tanong lang yan, pero kaya nitong baguhin ang lahat. Dahil ang tunay na paggalang sa sarili ay hindi nagsisimula sa hangganan, nagsisimula ito sa katapatan. At ang pinakamahalagang katapatan ay yung utang mo sa sarili mo. Sa huli, hindi tayo naaalala dahil gusto tayo ng lahat. Naaalala tayo dahil naging totoo tayo sa mga taong mahalaga. Gawin mong isang bagay na nararamdaman nila ang presensya mo, hindi lang nakikita. Hayaan mong mas malakas magsalita ang pagiging totoo mo kaysa sa anyo mo. At hayaan mong ang katotohanan mo ang maging dahilan kung bakit ka hindi nila makakalimutan. Pag-unawa sa tunay na paglago. Ang paglago ay isa sa mga bagay na sinasabi nating gusto natin. Pero hindi lahat talaga naiintindihan kung ano talaga ang itsura nito. Ang tunay na paglago ay hindi lang basta pagbabasa ng mas maraming libro o pag-abot ng bagong tagumpay. Ito ay ang pagpapakawala ng mga lumang bersyon ng sarili mo nang hindi nawawala ang iyong kaluluwa sa proseso. Ito ay ang pagpili na magbago, hindi dahil humahabol ka ng papuri, kundi dahil unti-unti kang umaayon sa iyong tunay na sarili. At kung magiging totoo tayo, may ilang tao na napagkakamalang ang paglago ay performance. Nagbabago sila ng anyo para makisama, hindi para umangat. Pero ang pakikisama ay hindi kapareho ng tunay na pagiging kabilang. Ang isa ay nagpapalit ng pananamit. Ang isa ay nagbabago ng buong buhay. Sabi ni Plato, ang unang at pinakadakilang tagumpay
ay ang mapagtagumpayan ang sarili. Iyan ang puso ng tunay na pagbabago. Hindi ito tungkol sa pagpapabilib sa iba kung gaano ka na nagbago. Ito ay tungkol sa pagtitig sa salamin at malaman na bawat hakbang pasulong ay isang pinili mo. Hindi ito dahil sa panggigipit, hindi ito estratehiya para mabuhay, hindi ito maskara. Ito ay isang tahimik, malalim, at matatag na desisyon na maging mas mabuti, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Ang pananaw ng mga Stoic sa paglago. Matagal na itong naunawaan ng mga Stoic. Araw-araw pinapaalala ni Marcus Aurelius sa sarili niya, huwag mo nang sayangin ang oras sa pagtatalo kung ano ang dapat maging isang mabuting tao. Maging isa ka na lang. Simple ang direksyon, walang pagpapakitang gilas, kundi tunay na pagsasabuhay. Para sa mga Stoic, ang paglago ay hindi tungkol sa mga naabot. Ito ay tungkol sa pagkatao. Ito ay pagiging isang taong ang panloob na mundo ay hindi kontrolado ng ingay mula sa labas. Kaya habang ang iba ay abala sa paghahabol ng kasikatan o pagpapanggap na ayos ang lahat, ang mga Stoic ay nakatuon sa panloob na gawain, sa tahimik na lakas, sa mga bagay na pangmatagalan. At ito ang katotohanan. Ang pagbabago ay hindi nangangahulugang tinatalikuran mo kung sino ka. Nangangahulugan ito ng paghinog kung sino ka na talaga. Hindi mo itinatapon ang iyong diwa. Pinalalawak mo ito, ina-upgrade. Parang cellphone na pareho pa rin ang hitsura, pareho pa rin ang gamit, pero ngayon ay mas mabilis, mas maayos, mas matalino. Ganoon din gumagana ang iyong pagkatao. Hindi ka nagiging ibang tao. Tinatanggal mo lang ang mga glitch. Nililinis ang sistema at binubuksan ang mga kakayahan na hindi mo alam na nasa iyo na. Ang totoo, lagi mo nang taglay ang potensyal. Ang paglago ang siyang naglalabas nito. Nabanggit ni Carl Jung ang individuation, ang proseso ng pagiging buo. At bahagi ng paglalakbay na iyon ay ang pagbitaw sa mga bahagi ng sarili mo na itinayo sa takot, sa pag-please sa iba, sa pag-iwas sa hindi komportable. Hindi lahat ng bagay na natutunan mo sa daan ay kailangang manatili. Ilang paniniwala, ilang ugali, ilang pagkakakilanlan, mga kasangkapan lang iyon para makaligtas. At nagsilbi naman sila. Pero ngayon, sila na ang pumipigil sa iyo. At sa sandaling maunawaan mo iyon, doon ka nagsisimulang magbago ng may kamalayan, hindi dahil sa takot, hindi dahil may pinapatunayan, kundi dahil may mas malalim kang naintindihan tungkol sa sarili mo. Yakapin ang iyong ebolusyon. Ngayon, linawin natin. Ang pagpiling magbago ay hindi nangangahulugang galit ka sa kung sino ka ngayon. Nangangahulugan lang ito na mahal mo ang sarili mo ng sapat para hindi manatili sa lugar. Iyan ang kaibahan. Ang mga taong takot sa pagbabago ay madalas iniisip na ang paglago ay pagtanggi sa kasalukuyan, pero ang tunay na paglago ay respeto sa kasalukuyan. Sa puntong, ayaw mong hayaang ito na lang ang hangganan mo. Sinasabi mong, umabot na ako dito,
handa na akong umusad pa. Hindi ito pagtanggi sa sarili, ito ay tunay na paggalang sa sarili. Naniniwala si Socrates na ang buhay na hindi sinusuri ay hindi karapat-dapat ipamuhay. At kapag sinimulan mong suriin ang buhay mo, hindi sa paghuhusga kundi sa pagkamausisa, makikita mo ang mga pattern. Kung saan ka lumago, saan ka natigil, saan mo isinuko ang mga prinsipyo mo para lang magkasya sa mga lugar na ayaw mo naman talagang puntahan. Malakas ang kamalayang yan dahil hindi mo mababago ang hindi mo kayang harapin. Pero kapag malinaw mo na itong nakita, babalik sa iyo ang kapangyarihan mo. Maiintindihan mong hindi mo kailangang hintayin ang pahintulot para maging susunod na bersyon ng sarili mo. Pwede kang magsimula ngayon at pakinggan mo. Magulo ang paglago. Hindi ito puro glow up at breakthrough. Minsan nakakailang. Minsan nakakalungkot. Minsan kailangan mong iwan ang mga taong mahal lang ang luma, mas tahimik, mas masunuring bersyon mo. Pero hayaan mo silang umalis dahil hindi ka nandito para gawing komportable ang lahat. Nandito ka para panatilihing gising ang kaluluwa mo. Sabi ni Aristotle, tayo ay kung ano ang paulit-ulit nating ginagawa, kaya't ang kahusayan ay hindi isang kilos, kundi isang ugali. Ganoon din ang paglago. Hindi ito isang beses lang nalundag. Ito ay araw-araw na desisyon. Ito ay pagpili ng pagninilay kaysa pag-react, disiplina kaysa padalos-dalos, tapang kaysa kaginhawahan. At hindi mo ito laging magagawa ng tama, pero ang layunin ay hindi pagiging perpekto. Ito ay pag-usad. Ito ay pagiging uri ng tao na hindi na kailangang ipagmalaki ang kanyang pagbabago dahil ito ay nakasulat na sa paraan ng kanyang pamumuhay, pananalita at pagdadala ng sarili. Malalaman mong ikaw ay nagbabago kapag ang katahimikan mo ay mas nagsasalita kaysa sa paliwanag mo, kapag ang kapayapaan mo ay mas malakas kaysa sa iyong kaba, kapag ang mga bagay na dati mong ikinagagalit ay ngayon ay nagtuturo na sa iyo, at kapag ang mga taong dati mong hinahabol ay ngayon ay humahabol na ng linaw dahil ginawa mong malinaw kung sino ka at saan ka patungo. Kaya kung nakaupo ka ngayon at iniisip kung oras na bang magbago, ito na ang senyales mo. Huwag mo nang hintayin ang sukdulan. Huwag kang maghintay ng pahintulot. May karapatan kang lampasan ang mga bagay na minsan ay tinawag mong tahanan. May karapatan kang magbago, lumawak, at bitawan ang mga label na hindi na tumutukoy sa iyo. Ang paglago ay hindi pagtataksil. Ito ay katotohanan. At kapag nakaugat ito sa iyong mga halaga, hindi sa iyong mga takot, nagiging ito ang bagay na walang sino man ang kayang agawin sa iyo. Hindi ka lumalago para mahalin. Lumalago ka dahil mahal mo na ang sarili mo ng sapat para gumalaw. At iyan ang dahilan kung bakit ka hindi malilimutan. Hindi ang bersyon mong nanatili para tanggapin, kundi ang bersyon mong patuloy na naging ikaw kahit hindi ito naiintindihan ng iba.
Magpatuloy ka lang. Magpatuloy kang maging ikaw. Ang kapangyarihan ng hindi pagiging perpekto. Ibinenta sa atin ang ilusyon na para mahalin, igalang, o maalala, kailangan nating maging perpekto. Na dapat nating pakinisin ang bawat kapintasan, burahin ang lahat ng pagkakamali, at isuot ang isang makintab na bersyon ng ating sarili na parang baluti. Pero narito ang katotohanang bihirang sabihin sa'yo. Malalaman mo lang pagpagod ka na sa pagpupumilit, hindi perpeksyon ang nagdudugtong sa mga tao. Ang sakit ang nag-uugnay, ang pakikibaka, ang ating pagkatao. Walang sino man ang tunay na nagkakabuklod dahil perpekto ang itsura ng buhay mo sa labas. Nagkakabuklod tayo sa mga pagkakataong nadapa ka pero pinili mo pa ring bumangon. Sabi ni Aristotle, ang pagkilala sa sarili ang simula ng lahat ng karunungan. Pero ang tunay na pagkilala sa sarili ay hindi nanggagaling sa pag-aaral ng iyong mga lakas. Nanggagaling ito sa pagtanggap sa mga anino mo, ang pagiging tapat sa mga bahagi ng sarili mong hindi laging ayos, ang pagharap sa sariling kahinaan at ang pagsabing, akin yan at hindi ako nahihiya rito. Dahil ang kahihiyan ay may kapangyarihan lang kapag itinatago mo ito. Sa oras na ilantad mo ang mga kapintasan mong yan sa liwanag, nawawala ang kapit nila sa iyo. At doon nagsisimulang bumalik ang kapangyarihan mo. Pinakamagandang sinabi ni Carl Jung, ang nilalabanan mo nananatili. Ang tinatanggap mo, nagbabago. Ang bahagi ng sarili mong matagal mo nang ikinukubli, ang tingin mong dahilan kung bakit hindi ka karapat-dapat mahalin, masyadong emosyonal, masyadong komplikado, maaaring yan mismo ang iyong superpower. Maaaring yan ang dahilan para makaramdam ang iba ng pagkakaunawa. Yan ang liwanag na maglalabas sa iba mula sa dilim nila. Pero kung ibaon mo yan dahil sa takot, ninanakawan mo ang sarili mo at ang mundo ng bagay na tanging ikaw lang ang makakapagbigay. Peklat at mga kwento. Lahat tayo ay may mga peklat, emosyonal, mental, o maging pisikal. At matagal na tayong binobola ng lipunan. Takpan mo ang sakit, ang nakaraan, ang pagiging sensitibo, ang buong kwento mo. Pero ang mga peklat na yan, hindi yan senyales ng kahinaan. Patunay yan na gumaling ka. Patunay yan na minahal mo ng malalim, lumaban ka, at hindi ka sumuko. Ang tibay mong yan ang tunay na magnetismo. Hindi inaalala ng tao ang taong hindi kailanman nabasag. Inaalala nila ang taong nabasag pero hindi bumigay. Pasok natin sandali ang mga Stoic. Tinuro ni Epictetus na hindi ang mga nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon. Kaya ang mga pagkakamali at kabiguan mo, hindi yan ang pagkatao mo. Pero kung paano ka tumugon sa mga ito, yan ang karakter mo, yan ang kwento mo. At ang mga kwento, hindi gumagalaw ng damdamin kapag perpekto ang lahat. Gumagalaw sila kapag ang bida ay hinarap ang apoy at nagpatuloy pa rin. Sabi ni Socrates,
maging kung sino ang nais mong magmukha, hindi perpekto, hindi malinis, kundi totoo. Dahil ang mga tao hindi naghahanap ng Diyos-Diyosan. Naghahanap sila ng patunay na ang pagiging tao ay hindi pagkasira. At kapag nagpakita kang buo, kahit may gasgas, ikaw ay nagiging salamin. Isang salaming nagpapakita sa iba kung ano ang posible kapag hindi mo na kailangang magpanggap na hindi kayang masaktan at sa halip ay maging tapat. Pagbubunyag ng iyong katotohanan. Ngayon isipin mo ito. Ano ang isang bagay na tinatago mo dahil akala mo nagpapababa ito sa halaga mo? Anong kabanata ng buhay mo ang ayaw mong ibahagi dahil baka magbago ang tingin ng tao sa iyo? Paano kung sa halip na pahinain ka, ang bahaging yon ng kwento mo ang mismong dahilan para maging di malilimutan ka? Paano kung yung bagay na kinahihiya mo ang eksaktong bagay na kailangang marinig ng isang taong nag-iisa? Sabi ni Plato, ang katotohanan ay hindi lang panlabas, kundi malalim na panloob. At ano pa bang mas dakilang katotohanan kundi ang sabihing, oo, nahirapan ako. Oo, nabigo ako, pero nandito pa rin ako. Hindi ito pag-amin. Ito ay deklarasyon. Isang pagtindig sa buong pagkatao mo at pagtangging lumiit para sa ikagagaan ng iba. Dahil ito ang totoo, hindi kailangan ng mundo ng isa pang peking personalidad. Kailangan nito ng tunay. Kailangan nito ng mga taong dinaanan na ang bagyo pero hindi nanlamig. Kailangan nito ng mga taong patuloy pa ring nagmamahal kahit nasaktan, mga taong lumalabas pa rin ng buong buo kahit may takot. Yan ang presensyang tumatatak. Yan ang enerhiyang dumating sa isang silid at may naiwan sa puso ng iba. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa dating bersyon ng sarili mo. Ginawa lang nila ang makakaya batay sa alam nila noon. Igalang mo sila sa pamamagitan ng pagyabong, hindi sa pamamagitan ng pagbura, kundi sa pagbuo sa kanila. Ang paglago mo ay hindi tungkol sa pagkalimot sa pinanggalingan mo, kundi sa buong pagtanggap nito para walang sino man ang makagamit nito laban sa iyo. Kaya kung may kapintasan ka, maligayang pagdating. Hindi ka sira, totoo ka lang. At ang mga totoong tao, hindi kailangang maging perpekto, sapat ka. Kahit hindi ka pa buo, hindi mo kailangang maging ayos na ayos para magsimulang humarap. Ang kailangan lang ay katapatan, tibay ng loob, at ang tapang na magpakita kahit hindi ka pa lubos na gumagaling. Maraming sa atin ang may dalang tahimik na desperasyon, ang uhaw na mapansin, mapili, at mapatunayan ng halaga. Bata pa lang tayo, tinuruan na tayong magtaas ng kamay at hintaying matawag. Maging mabait, makisama, at umasa na mapansin. Pero ito ang hindi sinasabi sa tin. Kapag palagi kang naghahangad na mapili, lalo mong mararamdamang hindi ka talaga kabilang. Dahil ang pagpili, ibinibigay mo sa iba ang kapangyarihan. Para bang sinasabi mong, kailangan mo munang makita ang halaga ko bago ko ito paniwalaan. At yan ay hindi tunay na pagmamahal.
Yan ay pahintulot na nagkukunwaring pag-ibig. Pero ito ang pagbabagong babaligtad sa mundo mo. Itigil mo ang paghihintay na mapili. Simulan mong pumili kung sino ang karapat-dapat sa'yo. At iyang simpleng desisyong yan, hindi maliit, revolusyonaryo yan. Dahil sa halip na ikompromiso mo ang sarili para magkasya sa mundo ng iba, tumatayo ka ngayon sa sarili mong lupa at tinatanong, karapat-dapat ba siyang narito? Hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa pagkakaangkop. Sabi ni Seneca, habang nabubuhay ka, patuloy mong pag-aralan kung paano mabuhay. At bahagi ng pagkatutong mabuhay ay ang pagtigil sa pagmamakaawa para sa pakikisama. Hindi ka ipinanganak para mag-audition sa koneksyon. Hindi ka produkto na kailangang ibenta. Isa kang tao, buo, may pagkukulang, lumalago, at ang mga taong para sa iyo, hindi mo kailangang kumbinsihin. Mararamdaman nila ang enerhiya mo at kikilalanin ito, hindi lang bilang mahalaga, kundi bilang bihira. Ang kapangyarihan ng pagpili sa iyong sarili ayon kay Carl Jung, ini-project ng mga tao sa iba ang mga parte nilang hindi nila matanggap. Kaya kung may taong nagpaparamdam sa iyo na kailangan mong patunayan ang halaga mo para mahalin ka, baka hindi ikaw ang kulang. Baka sila ang walang kakayahang makita ang halaga kung walang performance. Pero aral nila yan. Hindi mo kailangang akuin. Ikaw ang pumipili. Buhay mo to. Enerhiya mo to. At hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa access kahit pa humiling sila. Isipin mo kung gaano kaiba ang mga relasyon mo kung ang tanong ay hindi, gusto ba nila ako? Kundi, tugma ba sila sa taong pinipili kong maging? Hindi sa bersyon mong naghahanap ng palakpak. Hindi sa bersyong natutong magtiis, kundi sa bersyong nakatuntong sa lupa, lumalago at pinipili ang kapayapaan kaysa kaguluhan. Bigla hindi na, paano ba ako magiging kaaya-aya? Ang tanong, kundi, paano ba ako magiging totoo? At kapag namuhay ka mula sa ganitong lugar, may kakaibang nangyayari. Nirerespeto ka ng mga tao. Hindi dahil sa ginagawa mo para sa kanila, kundi dahil sa kung paano mo pinanghahawakan ang sarili mo. Sabi ni Plato, ang sukatan ng tao ay kung paano niya hinahawakan ang kapangyarihan. At ang tunay na kapangyarihan, yung hindi para magpakitang gilas, nagmumula sa pagkakaroon ng pamantayan. Sa pagkaalam na ang pagmamahal, atensyon, at pagiging malapit ay hindi bagay na hinahabol. Bagay yan na tinatanggap kapag ito'y nanggagaling sa tamang lugar. Ikaw ang nagdedesisyon kung sino ang palalapitin at sino ang hanggang gate lang. Hindi para maglaro, kundi para protektahan ang kapayapaan mo. At totoo, mahal ang kapayapaan. Pinaglaban mo yan. Kaya huwag mo itong ibigay ng basta-basta. Ang presensya na hindi nangangailangang magsalita, may kumpiyansa na hindi kailangang sumigaw, may presensyang hindi kailangang umarte. Kapag tinigilan mo ang habol sa pag-apruba,
Ramdam yan ng tao. Ramdam nila ang respeto mo sa sarili. Ramdam nila ang boundaries mo. At sa loob nila, malay man o hindi, may nabubuo. Iba tong taong to. Ayokong mawala siya. Yan ang nagpapangyari sa iyong hindi malimutan. Hindi dahil ikaw ang pinakamaingay o ang pinakakaaya-aya, kundi dahil buo ka at hindi mo ibinibigay ang sarili mo sa lahat ng ngumingiti sa iyo. Yakapin ang iyong intensity. Itinuro ni Socrates na ang sikreto ng pagbabago ay hindi ang pakikipaglaban sa luma, kundi ang pagbuo ng bago. Kaya buin mo ang bersyon ng sarili mong hindi lumiliit, hindi humihiling na piliin, at alam na ang tamang tao ay hindi kailanman ipaparamdam na kulang ka. At ang mali, pakawalan mo. Hindi mo kailangan ang pahintulot nila para maging makapangyarihan. Mula ngayon, huwag mong sukatin ang halaga mo batay sa dami ng taong gusto ka. Sukatin mo ito batay sa pagiging totoo mo sa sarili. Dahil kapag nagpakita ka ng may ganitong lakas at intensyon, ramdam mo yan. Iba ang lakad mo. Mas maayos ang pagpili mo. Hindi mo na kailangan pang piliin ka. Pinili mo na ang sarili mo. At yan ang bumabago sa lahat. May di nasasabing panuntunan sa mundo. Huwag kang masyadong maramdamin. Huwag kang masyadong palasalita. Huwag masyadong maalaga. Maging chill. Maging madali. Maging low maintenance. Pero aminin natin, wala roon ang totoong koneksyon. Nandun lang ang distansya, ang pagpe-perform, ang pagiging tahimik na bersyon ng sarili mo. At kung minsan mo nang narinig na masyado kang emosyonal, masyado kang intense, masyado kang madrama, makinig ka ng mabuti, hindi yan kahinaan. Regalo yan. Nararamdaman mo ng malalim dahil may pakialam ka. Malakas kang magpahayag dahil buhay na buhay ka. Hindi ka masyado, hindi ka madaling balewalain. Sabi ni Carl Jung, walang pagkamalay na dumarating ng walang sakit. Kaya iyang intensity na dala mo, hindi yan para sirain ka, para gisingin ka, para paalalahanan kang hindi ka nilikha para sa mababaw. At oo, may maiilang, pero hindi mo na obligasyong gawing komportable ang lahat. Madalas, mas sinasabi niyon ang limitasyon nila kaysa sa pagiging emosyonal mo. At pag-usapan na rin natin ang talino. Ang lalim ng emosyon ay hindi kahinaan, karunungan yan. Sabi ni Aristotle, may birtud sa pagiging katamtaman. Pero hindi niya ibig sabihin na pigilan mo ang sarili mong likas na damdamin. Ang ibig niyang sabihin, pag-aralan ito, gamitin ito, kontrolin ng hindi tinatago, magmahal ng hindi nawawala ang sarili. Yan ang kaibahan ng kaguluhan at katapangan. At huwag kang magkamali. Ang kakayahan mong makaramdam ng malalim ay isang anyo ng tapang. Dahil sa mundong takot sa damdamin, sanay sa pag-scroll, sa pag-iwas, sa pagtatago, ikaw ay nagpapakita pa ring bukas ang puso. Hindi ka sobra, bihira ka. Bakit tinatawag kang sobra? Dahil ang intensity hindi madaling kontrolin. Nangangailangan ito ng presensya. Naglalantad ito ng katotohanan. Nararamdaman nito ang lahat. At ang ganong uri ng katapatan, nakakagulat para sa mga taong sanay sa pagtakip. Ang passion mo ay nagpapatanong sa kanila kung bakit sila manhid. Ang luha mo ay nagpapakita kung gaano sila natutong iwasan ang sakit. Ang katotohanan mo nakakabahala sa mga kasinungalingang tinitirhan nila. Kaya imbes na habulin ka at makisabay, pinipili nilang tawagin kang masyadong emosyonal,
masyadong komplikado. Pero hindi yan katotohanan. Projection lang yan. Kahit ang mga Stoic na simbolo ng disiplina, hindi kailanman sinabi na itanggi ang emosyon. Ang sabi nila, intindihin ito. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa panlabas ng mga pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang lakas. Kasama dyan ang emosyonal mong mundo. Hindi mo kailangang patayin ang apoy mo. Idirekta mo lang ito. Huwag mong ikulong ang damdamin mo. Gamitin mo ito bilang gabay, hindi amo. Yan ang tunay na lakas. Yan ang pagiging emotionally mature. At yan ang dahilan kung bakit ka iba. Hindi ka sobra. Marunong ka lang makinig sa sarili mo. Sabi ni Socrates, ang pagkilala sa sarili ay simula ng karunungan, at ang pagkilalang ito kasama ang pagtanggap na malalim kang makaramdam at hindi mo kailangang ikahiyayan. Ang pagiging sensitibo mo ay hindi kahinaan, ito ay kamalayan. Radar mo ito para sa katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit pagpasok mo sa isang silid, nararamdaman mo kahit yung mga hindi sinasabi. Kaya malakas ang intuition mo. Kaya malalim ang connection mo. At kaya, ang mga tunay na nakakakilala sa'yo, ramdam na ramdam nila ang pagkakakita sa paraang ngayon lang nila naramdaman. Kaya hindi ka masyado. Ayaw mo lang mamuhay ng maliit. Ayaw mong magkunwaring walang pakialam. Ayaw mong humiwalay sa mga bagay na mahalaga sa'yo. Hindi ka mahirap mahalin. Totoo ka lang. At sa mundong tinuturuan tayong maging manhid, ikaw ay pinipiling manatiling bukas. At yang pagpiling yan, lakas yan. Hindi makakalimutan yan. Kaya sa susunod na may magsabi sa'yong, masyado ka, ngumiti ka, tingnan sila sa mata at sabihin, kung ganon, humanap ka ng mas kaunti. Dahil hindi mo kailangang magbawas para lang magkasya sa comfort zone ng iba. Pinalalawak mo ang sarili mo para yakapin ang buong emosyonal mong kapangyarihan at ang mga taong para sa'yo, hinding-hindi ka hihilinging lumiit. Sila mismo ang aangat para makasabay. Sila ang yayakap sa lalim mo. Sila ang magdiriwang sa pasyon mo, hindi lalayo rito. Dahil ang mga taong malalim magmahal, sila ang nagbabago ng mundo. Kaya huwag mong patayin yan. Huwag mong palabnawin. Buong-buo kang ipakita. Maging matapang. Maging masigasig. Maging totoo. Dahil doon ka mag-iiwan ng marka. Hindi sa pagiging kaaya-aya, kundi sa pagiging totoo. Ang kapangyarihang dulot ng pagkakaalam sa iyong halaga, may tahimik na lakas na nabubuhay sa isang tao sa sandaling matanto niyang deserve niya ng higit pa. Hindi yung malakas o mayabang, kundi yung tahimik, buo at malinaw. Hindi na ako papayag sa kulang. Para bang may switch na na-flip at bigla yung mga lumang pattern, relasyong isang panig, mga usapang nakakapagod, pagtitiis, pagpapanggap, natatapos. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil ikaw ang nagbago. Kapag alam mo na kung ano ang halaga mo, nagtatapos ang pagmamakaawa, nagtatapos ang paghabol. Hindi ka na humihingi ng tira-tirang pagmamahal o mumo ng atensyon. Naghihintay ka na ng totoo. Sabi ni Epictetus, huwag mong ituring na kapaki-pakinabang ang kahit anong bagay kung ito'y magtutulak sa iyong lumabag sa pangako mo, mawala ang respeto mo sa sarili o kamuhian ng iba. Sa madaling salita, kapag kailangan mong talikuran ang sarili mo para lang manatili ang isang tao, masyado na iyang mahal. At yung mga taong nakakaintindi niyan, yung mga kayang lumayo nang hindi kailangang sunugin ang tulay, sila ang tunay na malakas.
dahil hindi sila madaling manipulahin. Hindi sila nabubuhay sa guilt at hindi sila nananatili sa lugar na paulit-ulit sinisira ang kapayapaan nila. Tigilan mo na ang paggawa ng desisyon dahil sa pag-iisa. Simulan mo itong gawin mula sa kalinawan. At bihira yan, kaya nakakabighani. Dahil yan ang dahilan kung bakit may mga taong hindi na lang basta-basta pumapasok sa buhay mo, kundi pinipili nilang patunayan na karapat-dapat sila roon. Sabi ni Carl Jung, ang pinakanakakatakot na bagay ay ang tanggapin ang sarili ng buo. Pero ang totoo, kapag nagawa mo yan, hindi mo na hahanapin ang pagtanggap ng iba. At kapag hindi mo na kailangang umarte para mahalin, sa kanila makikita ang totoong ikaw. At yung version mo na yon, buo, malinaw ang hangganan, hindi pumapayag sa maliit. Sila ang ayaw nilang mawala. Dahil yung presensyang yan, nakakapanatag, totoo at nakakapreskong damhin. Pero linawin natin, ang boundaries ay hindi pader. Filter sila. Hindi sila para itulak ang tao palayo, para pumili ng tamang tao na papapasukin. Ang boundaries ay nagsasabing, ito ang kaya kong tanggapin at ito ang hindi. Hindi dahil malamig ka, kundi dahil malinaw ka. At ang kalinawang yan, yan ang nagpoprotekta sa enerhiya mo. Yan ang dahilan kung bakit hindi mo na kailangang paulit-ulit maghilom mula sa mga sugat na hindi naman dapat nakapasok sa buhay mo. Sabi ni Socrates, ang sikreto ng pagbabago ay hindi sa pakikipaglaban sa luma, kundi sa pagtutok sa bago. Kaya kung pagod ka na sa pagod, sa pagiging hindi pinapansin, o sa paulit-ulit na pagsasakripisyo ng sarili mo, baka panahon na para itigil ang pagkukumpuni sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Baka panahon na para bumuo ng bagong pamantayan, isang paraan ng pamumuhay na hindi umiikot sa pagyakap sa katahimikan, kung kapalit naman nito ay ang sarili mong halaga. Dahil ang kapayapaang kapalit ay ang sarili mo, ay isa lang uri ng tahimik na pagtanggi sa sarili. Kapag alam mo na ang halaga mo, hindi ibig sabihin na mas mataas ka kaysa sa iba. Ibig sabihin lang, hindi ka na pumapayag na mas mababa ka. At yung desisyong yan, binabago nito kung paano ka magsalita, magmahal, at mamili. Hindi ka na bukas sa kalahating effort, kalahating presensya, kalahating katotohanan. Hindi mo hinahanap ang perpekto, pero nangangailangan ka ng consistency. Hindi mo na gusto ng fairy tale, gusto mo ng katotohanan. At ititigil mo na ang tanong na, sobra ba ang hinihingi ko? At papalitan mo ito ng, bakit ako pumapayag sa sobrang kaunti? Sabi ni Aristotle, tayo ay kung ano ang paulit-ulit nating ginagawa. Kaya ang kahusayan ay hindi aksyon lang, kundi ugali. Kaya gawing ugali ang respeto sa sarili. Gawing natural ang magsabi ng hindi kapag may mali sa pakiramdam. Piliin ang kapayapaan kaysa sa pagiging katanggap-tanggap. Mag-a-adjust ang mundo. Ang hindi para sa'yo, mawawala. Ang tama para sa'yo, lalapit. Ngayon, hamon ko sa'yo, balikan mo ang standards mo. Hindi yung wish list, hindi yung pantasya, kundi yung hindi mo na kailanman papayagang mabali. Yung mga bagay na nagtatanggol sa kapayapaan mo, sa oras mo, sa sarili mo. Dahil kapag malinaw na ang mga yon, hindi ka na naghihintay na igalang, inaasahan mo na ito. At yon, binabago ang lahat. Ang tunay na kalikasan ng pag-ibig, may uri ng pag-ibig na parang pasan, mabigat, mahigpit,
Yung para bang sinasabi, "Huwag mo akong iwan, kailangan kitang ayusin ako." Hindi ito masama ang layunin, pero nakakabigat ito. Dahil ang pag-ibig na galing sa kawalan, nagiging isang transaction, isang hiling para sa emosyonal na kaligtasan. Hindi mo talaga iniaalay ang pagmamahal, nangangailangan ka. At kahit gaano ito katotoo, ang ganitong klase ng pag-ibig ay nakakapagod para sa parehong panig.